So ngayon, ito try nating i-open yung telnet ng RO51 version 12.3. Kailangan naka-reset yung RO51 nyo para mas sure. As in, naka-default yung password. So ang kakailanganin nyo is WebSpy. Yan. Mada-download naman yan sa Google. I-google nyo na lang yung WebSpy, Chrome extension. So yun. Tsaka yung SAMP. Kailangan ma-install nyo yung SAMP. Tapos start nyo na kaagad. Kailangan magpakita yung ports dyan. So set up nyo muna yan. Tapos syempre connect kayo sa RO51. Mas maganda kung via LAN, pero pwede ring wireless. Tapos check nyo yung IP na nakukuha ng PC or laptop nyo. Yun sa akin is 192.168.1.220. Kasi yan ang gagamitin natin sa SAMP. Ito yung IP address ng ating PC na gagamitin sa SAMP. Yan. Ilalagay ko po, i-attach ko yung files na yan, saka pati yung BCBox. So, isa-set up muna natin yan para tuloy-tuloy. So, hanapin yung installation folder ng SAMP nyo. Madalas yan sa drive C. Tapos yan, SAMP HTTDocs. So, ito yon. Gagawin nyo muna siyang, pero mas maganda gawa muna kayo nito, letter S. Gawa kayo ng file na S. Tapos ito yung laman yan. I-attach ko din po yan, yung script. Ito yung laman yan. Ang babaguhin nyo lang dito itong IP. Kasi magkakaiba tayo ng IP. So nakasave yan. Ang gagawin nyo dyan is i-copy nyo, Ctrl C, o kaya yan, i-copy, tapos paste. Yan. I-rename nyo sa index.html. Ayan. Meron na ako, so yes nyo lang yan pagka sa inyo. Pero sa akin no na kasi meron na ako. Pero sige, i-rename na lang basta natin. So ito na siya, index.html. Mas maganda i-open nyo siya sa notepad. Ayan. Same sila nung letter S na file. So, pag nagawa nyo na yan, i-copy nyo ulit yan. Ito. At saka ito. Letter S. I-copy nyo sa dashboard folder ni SAMP. Paste. Dahil nagawa ko na yan kanina, meron na yan. I-replace ko na lang. So, index.html tsaka yung S. Same lang ng content yan. So, ayan na. Tapos ito si BCBox. Nandito yan sa HTTDocs folder ni SAMP. So, ayan. Ito si BCBox. So, pag naka-ready na yung mga yan, punta na tayo dito. Ayan. Login lang. Siyempre, default. Smart Bro. Login. Tapos, itong 3 dots na to, more tools, developer options. Click tong plus, makikita nyo si spy. Ayan. Ayan na yan. Lalabas to. Click nyo tong kailangan naka-login muna kayo. Tapos mag-click lang dikit kayo dito ng isa. Itong may post. Ayan. Huwag yung get. Dapat yung post. Doon kayo magkiklik. Ayan.
Tapos, i-edit nyo itong request body. Control A para ma-highlight. Burahin nyo yung laman ng request body. Tapos, i-attach ko din to, itong script na to. So, dito papalitan nyo yung IP address nyo. Sa case ko is 220. Yan. Yan. Ilalagay nyo nyo dito sa script, yung makikita nyong IP doon. So, ikakopy nyo yan. Yan. Tapos, punta na kayo ulit sa akin ang gamit ko is Microsoft Edge. Kayo, kung gamit nyo is Chrome, pwede rin. Basta ito, importante, WebSpy. Same lang naman yan. So, ito. Burahin tong laman ng request body. Tapos, i-paste yung script natin. Ayan. Click nyo lang yung send. Okay. Tignan nyo sa baba. Dapat ang response is okay. Check nyo naman ngayon sa logs ni SAMP. Apache Access Logs. Kung lalabas to. Ayan. Kailangan tugma ito sa April 11, 2024. 9:29. Kung tugma sa time. Sa case ko, tugma naman sa time. 9:29. Ibig sabihin, nakuha niya yung file natin. Pag ang lumabas is ganito, /dashboard, ang nakuha na file niyan is yung index.html. So, i-modify natin to, itong part na to. Gagawin natin siyang chmod 0777 index.html. So, ayan. I-attach ko na rin yan, mga script na yan. Click lang yung send. Tapos, check nyo kung ang response is okay. Ayan. So, before yan, check nyo muna yung PuTTY nyo. Open nyo yung IP ni RO51. Tapos ito, telnet ha. Ayan, port 23. Hindi pa ma-open yan. So, ito, sa next script, dapat mag-open na yan. Ayan. Palitan lang yung chmod 077 ng sh index.html. Ayan. Check natin kung okay yung response. Tapos check natin si SAMP kung nakuha niya yung BC box. So ayan, nakuha niya yung BC box. Ibig sabihin success na yan. Mag-o-open na yung telnet natin. Ayan, port 23. Boom. Open na yung telnet ng ating RO51. So ayan na siya. Ayan. Gawin mo na yung gusto mong gawin dyan. So yung firmware po hindi ko isa-send, hindi ko i-attach. Pwede po kayo mag-experiment. Warning lang po. Yung version 12.3 baseband 5.2, hindi basta-basta firmware ang nilalagay doon. Kailangan i-modify nyo mismo itong orig firmware para hindi masira yung module, para hindi ma-break. Hindi pwedeng gamitin yung firmware ng version 11 ng PLDT. Hindi pwede. Kailangan ito mismo i-modify nyo yung firmware nya. Or kung ano man, pwede kayo mag-practice dyan kasi open naman na yung telnet. So, kayo nang bahala. Applicable po ito sa lahat ng boost even. Kahit yung FX ID3E, ganito rin yung method niya. Kaya lang yung BC box ng FX ID3E iba. Tsaka yung R291, iba rin yung BC box. Sa BC box lang naman nagkakatalo.
Kahit yung R281 at R291, parehas ng BC box yan. Pero yung FXID3E, iba. So, yun lang po. Happy modding at happy exploring. Yun lang po. And thank you.